So yun mga kasang, no, at ayan na nga ang sinasabi ko, no, dahil paggising ko ay nakaangat na yung ating breeding cage. Yan, buksan natin ilo para mas makita nyo na magkasama na sila. So hindi ko na nakontrol yan at hayaan na lang natin na ganyan din naman ang mangyayari. So ayun, mabuti na lang at di sila nag-away at di sila nagbugbugan dyan. Di ko alam kung anong oras nangyari yan kasi natulog tayo ay nasa loob pa ng cage yan. So ayun, medyo duda nga ako, no, kasi maluwag yung cage natin at hindi siya naglalak dun sa clay pot. Kaya in-expect ko na rin na possible na mangyari talaga to. Pero yun nga, good thing na hindi sila nag-away o hindi man sila nagkasugatan dyan. Parang medyo nag-aaway sila pero hindi naman sila alam mo yun, yung talagang grabe ang away na nagliliplak. So pwede na nating hayaan yan. Kaya inalis ko na rin yung net. At hintayin na lang natin yan kung kailan sila magbe-breed dyan. Kung magbe-breed man sila o hindi, hayaan ko na lang sila na magkasama dyan. Dahil mag-prepare na rin yan ng kusa. So yun mga kasang, no, wala masyadong ganap ngayon. At ayun, kasalukuyan lang ako nag-water change. So winater change ko lang lahat ng aquarium ko lang naman dito. So ayun, winater change ko lang siya. Tapos bukas na lang ako mag-vlog ulit ng mahaba. Tapos yun, update ko rin kayo kasi ito pinapanood ko simula kanina umaga na yun yung nangyari. At hindi naman sila nag-aaway o medyo konti-konti siguro nag-aaway pero hindi naman sila nagkakasakitan at hindi naman nagkakagatan. So pababayaan ko na lang sila na magkasama dyan. At hopefully makabreed tayo dito sa 75 gallons. So try naman natin yung mas malaking tank. Tignan natin kung mag-breed sila o kung hindi man sila mag-breed, bahala na sila dyan. So hayaan ko na lang sila na magkasama dyan dahil tingin ko ay pwede naman yun. Yun, kung sakaling kailangan natin pag-iwalayan, tsaka ako na lang pag-iwalayan. Ayun, nakita nyo, di ba? Kumakagat-kagat pa rin sila pero hindi naman ganun kagrabe na para magkaroon sila ng sugat. So ayun, ino-observe ko pa rin sila at update ko kayo bukas kung sakaling mangitlog man yan o kung ano man mangyari sa kanila bukas. At mag-vlog tayo ulit. Ayun, tuloy natin yung vlog bukas kasi ngayon ay wala ako masyadong may update. Alright. What's up sa inyo mga kasang? So yun, kinabukasan na nga at ayan, nagabulo pa rin sila at hindi pa rin nag-iitlog pero parang luminis yung aquarium niya. So parang tingin ko nagpe-prepare na yan para mangitlog pero hindi pa masyadong drop tube kung yung female natin. So ayan, napansin ko na may kagat din siya. Siguro nagkakagatan pa rin yan paminsan-minsan. Hindi naman natin maiwasan yan pero kailangan natin pagsamahin talaga sila dahil para makapag-breed sila o bahala na sila mag-breed dyan. Tapos yun, gagawin ko ngayon, kung maalala nyo to, may umorder sa akin si Sir Gel ng Bacoor, Cavite. So ibabalot ko muna to ngayon. Tapos may plano akong gawin sa labas. May set up ako sa labas mamaya. Pero unahin muna natin to dahil babalutin muna natin. Ito in-order sa akin Sir Gel na 20 pieces na balloon platy. So yun mga kasang, nababalutin na nga natin to. At sa mga nagtatanong guys, medyo dumadami kasi bumibili nito kaya ang bilis ko maubusan ngayon. At kung umorder nga sila ganyan, 20 pieces, 30 pieces. So kada harvest ko doon, isang tao lang talaga yung nakukuhanan ko. At ayun, hintay-hintay na lang kayo sa post ko sa Facebook kung magkakaroon tayo ng available ulit. Dahil yun, nag-grow out pa ako ng mga ganyan, medyo maliliit na yung natira doon at yung mga breeders na lang natin. So kailangan marami tayong breeder para mas mabilis tayo magpadami yan. At yun na nga, balutin na natin to ng mabilis. So yun guys, ito yung order sa atin, 20 pieces, may plus yan. Hindi ko alam kung ilan yung sobra dyan. Alright, ready to ship na. At so yung mga kasang, yun na nga yung gagawin natin dito na sinabi ko kanina na magsisetup tayo dito. Pero may papakita muna ako sa inyo dahil meron ako nakitang maganda dito. At yan, kung maalala nyo, nilagay ko sa breeding cage yung aking mga albino blue topaz. Meron tayong dalawang pair dyan. At kung saan, hinihintay nga natin ang mga anak to. So, yun na nga, positive na meron ako nakikita mga fry ngayon. At yun, sulit na yung bili ko dyan, kasi nga, nanganak na sila. At ayun, hindi ko alam kung ilang peraso to. Siguro mga 10, 15, mga ganon. Hindi siya ganun karami, pero okay na yan kasi bawi na rin ako dyan kung sakaling mapalaki ko yan.
eh bawi na talaga ako. So yun, nakakatuwa lang na nakapagpaanak ulit tayo ng ibang strain naman. So abangan nyo guys, no, kasi nag-iipon ako ng iba't ibang strain ulit ng mga guppies. So sa mga guppy lovers dyan, hintayin nyo na maglabas ako ng mga ng mga fry ulit, mga juvie size ulit ng ating mga binibreed. So meron na nga tayong palalakihin na fry ng albino blue topaz. Alright. So ayun na nga, no. At gagawin ko na yung sinasabi ko sa inyo, no, kasi nakakuha ko no isang isang beses ng styro na maliit. Ito, meron tayong square na styro dito. Oh, may tubig. Ba't may tubig yan? Excited ka naman, di ka pa nga nasi-setup eh, may tubig ka na. So ayun, no, pinaglagyan niya ata ito ng ice cream nung may pinuntahan akong party. Hiningi ko yung isa. So ayan, tanggalin natin tubig. Masyado excited to, hindi pa nga nasa-setup, may tubig na agad. So ayun, naisip ko na pwede natin lagyan to ng planted ng guppies. At yan, may takip pa nga siya. Kaso parang medyo manipis. Medyo manipis tong styro na to. At hindi ko alam kung tatagal to. Ayun, no, medyo malambot dito. Pero konti lang naman to, parang 5 gallons. So wala pa yata 5 gallons to. Parang isang timba lang ang laki niyan. So lalagyan natin ng lupa. At sa mga nagtatanong kung saan ako nakuha ng lupa, dyan lang ako kukuha ng lupa na may mga kasamang bato, buhangin, halo-halo na yan dyan. Hindi yan purong garden soil. So ayan, dyan lang ako naguhukay. Pati yung aking mga nagawa na dati, ganito lang din yung ginamit kong lupa. So lulutang na lang dyan yung mga lulutang at tatanggalin ko lang yon. So binalik ko na nga dyan yung mga laman ni Minis dahil baka magalit siya. So isa-set up ko to doon sa likod. At ayun na nga mga kasang, nandito tayo sa likod at tingin ko sakto yung space nun dito sa gilid na to dahil medyo maliit na yung space natin dito para sa tub na kagaya ng mga nakalagay dito. So sana sakto lang siya. So nilagyan ko ng nilagyan ko ng lupa, tapos lalagyan ko lang to ng tubig, tapos hayaan natin dyan, set aside natin dyan ng mga 1 week yan. At ine-expect ko na magiging malinaw din yung tubig niya kagaya nitong mga nasa tabi niya. Tsaka natin lalagyan ng mga plants. Ayan o, saktong-sakto parang sinukat. So yun mga kasang, nilagyan ko ng tubig at kung makikita nyo kulay chocolate na yan. Pero mga 1 week ay lilinaw din yan. So abangan nyo na lang yung update natin dyan. Tignan nyo next week. Magiging malinaw na yan kasama nitong mga tubs natin na to. Dahil pares lang naman ang lupa yung nilagay ko dyan. At lalagyan din natin ng halaman. Alright. At so yun mga kasang, no, yan na lang muna update natin for today. Tapos yun, i-update ko kayo. Hindi ko alam kung bukas kasi may lakad ako. So baka sa 23, 24 may lakad din ako. Hindi ko alam kung kailan ako makapag-vlog ulit. O kung makapag-vlog pa ako before Christmas, update ko na lang kayo kung sakaling mga itlog yan o kung basta pag magkaroon tayo ng oras. Pero yun nga, no, tapusin muna natin ang video na to at ayun, unahan ko na kayo, no, batiin ko na kayo ng Merry Christmas tsaka Happy New Year, no, dahil hindi ko alam kung kailan ako makapag-vlog ulit at magiging busy nga tayo. At ayun, enjoy kayo lahat dyan sa holiday nyo kung kayo man ay nag-out of town o nasa bahay lang kayo at kung saan party man kayo pupunta. Ayun, Merry Christmas sa inyong lahat. Tapusin na natin ang video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out. At so yung mga kasang, dumating na rin ang Lala Move. Shoutout po kay Sir Earl Emmanuel Villareses, kay Mayrel Paragoso, kay Tagig Fish Keeper at kay Jerbox Fishing TV. Shoutout po sa inyo lahat.